Akala ko ba malinaw na sa usapan natin na maglalayo low ka muna sa work? Love, kahit naman ako nabigla eh. Wala man lang ka-warning-warning si Dad. Hindi ko yun na-expect. So tinanggap mo yung posisyon? Hindi ko sinasabing gusto ko, pero anong choice ko? Matagal ko na rin naman pinagtatrabahuhan to. Hindi rin naman to basta na lang ibibigay ni Dad kay Edward, lalo na sa ibang tao. Love, sa akin niya binigay. Kahit sinabi mo na tutulungan mo kami ni Jasmine. Sino ba naman kami kumpara sa CEO position na pinagtatrabahuan mo na ng matagal? Basta, Love. Promise, magtiwala ka lang. I'll balance everything. Family, work. Para sa'yo. Para sa atin. Paolo, hindi ito simpleng pamilya. Oo, nag-i-improve na si Jasmine, pero hindi ibig sabihin nun, pwede na siyang pabayaan. Kailangan pa rin natin siyang bantayan. Every feeding, every meal, every gamot, hindi tayo pwede maging lax. Promise, magtiwala ka sa akin, ha? Huwag mong isipin na may iwan ko kayo. Kahit pa gaano ka busy, I'll make time. Okay? Hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko hayaan na mawala ako sa inyo. Sinusubukan kong mag-gets. Alam ko naman deserve mo yung posisyon na yan at kailangan ka ng kumpanya. Pero please, kailangan ka rin namin ni Jasmine. Kaya huwag mong kalimutan yun. Basta magtiwala lang, ha? Kasi, Love, hindi ko to kakayanin nang wala ka. Bigati na si Sir Paulo. Dapat tataasan niya yung sahod ko. CEO na siya, oh. Ang swerte talaga ni Ma'am Marge kay Sir Pao, no? Sigurado talaga ako, mas lalong magiging matatag yung pagsasama ng dalawa. Kasi diba, sobrang binibliss sila. Alam niyo, sa totoo lang, nag-aalala talaga ako eh. Ha? Bakit naman po? Kasi matagal ko nang sinusubaybayan yung marriage ni na Sir Greg at Ma'am Regina. Alam niyo, nung hindi pa siya ganyang kataas, naku, sobrang lapit na mag-asawa niya sa isa't isa. Tapos nung unti-unti na siyang umaangat, lalo na siyang lumalayo, lalong nasisira yung pagsasama nila. Tapos ngayon, si Sir Paulo naman ang umaangat. Eh, paano pag nangyari kay Ma'am Marge at kay Sir Paulo yung nangyari noon? Uy, Edward! Kaya, excited na kayo kay Paolo, ah. Big promotion to, ah. Of course, we are happy for Paolo. But Edward's building something big too. Actually, malapit na nang i-launch ang expansion ng business niya in Cebu. What are you doing? Bakit ba natin pinagsisiksikan yung sarili natin dito? Para kay Paolo yung assembly nito, I don't wanna be a part of it. Ikaw itong mapilit eh. Sana natapos agad natin yung pag-iimpake kanina. Edward, kailangan natin magpakita at invited tayo ng mama mo. Gusto mo ba na si Paolo na naman ang umarangkada habang tayo invisible? Lalo na, alis tayo ng Maynila. Maganda lang mapakita mo na may direksyon ka habang wala ka. Na may ginagawa ka.
This is optics, Edward. Optics. We show face. We show strength. Morning, everyone. Thank you for assembling on such short notice. It is with great pride that I announce the appointment of my son, Paulo Torrecampo, as the new Chief Executive Officer of Torrecampo Realty. That should have been you, Edward. Kaya siguraduhin mo na hindi masasayang ang chance mo sa Cebu. Paolo, as you step into this role, I expect strong leadership, strategic clarity, and full commitment. We are entering a pivotal year, and I trust you to bring this company to its most successful era yet. Cheers! Excuse me? Excuse me. Hi, Marjorie. You know what? I hope you're as strong and as understanding as I am. Bakit niyo po nasabi yun, ma'am? Alam mo, open secret naman na nagkaroon ng mga ibang babae si Greg noon. Pero sa totoo lang, hindi yon ang pinakamatinding kabit ng asawa ko. Ang pinakatotoong kahati ko ay ang kumpanya, the empire, the responsibility, the position. Ngayon, pareho na tayo, Marjorie. So dapat ngayon pa lang, you need to accept na may kahati ka na sa asawa.